ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng panahon ay sa Kanya. Sa bawat sandali ay siya. Ang mabuti, ang dakila, ang mahiwaga, ang mapagpala, at tunay na makapangyarihan na walang makapapantay. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin nyo ang buhay nyo. Kung kayang liripin nyo, matatanto nyo ito. Ngunit sino nga bagang ang tunay na makalilirip ng kahit na kanino? Walang dilit iba, maliban ang Ama. At siyaon ang pawang katotohanan, tanging siya lamang, wala nang iba pa. Ang tunay na makalilirip, maging kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Maligaya po ba ang bagong taon nyo? Welcome, mahal na kapatid. Sadyang may pera ka, karampot, marami, katamtaman, dapat maligaya ka. Kulang, sagana, katamtaman, dapat masaya ka. Sapagkat ang buhay na pahiram sa iyo ay hindi tinutukoy ng Ama na dapat kang maging maligaya kapag sagana ka lamang. Hindi niya sinabi kailanman na kung ikaw ay salat sa yaman ay maging malungkot ka o maghinagpis ka. Kundi ang sinabi niya, manalig kayo, mga anak ko, may magagawa ako sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Kailanman ay hindi niya sinuri ang mga anak niya kung ano ang may pagkakaloob sa kanya, kundi sinusuri niya ang mga anak niyang mga tatapat at matatapat sa kanya. Kaya't ang sino mang matapat ang damdamin at ang kalooban niya ay siya ang nararamdaman, di magagawang magtalusira sa kanya. Puso niya'y kanyang hain, kalooban niya'y siya man din. Kaya't ang nakakadama sa kanya, tuwirang kagalakay, di napaparang. Sadyang may nagaganap sa buhay ng tao, sapagkat paanong nasabing katauhan ka kung walang magaganap sa buhay mo sa mundong ito? Kaya't ang bawat kaganapan ay iba't iba. May masalimuot, magulo, may payapa, patag. Subalit, maliwanag na pinapasubali ng Ama, walang magugulong anak niya't walang malilito kung siya'y sa kaniya. Sapagkat ang ikinalilito at ikinagugulo ng tao ay pag-iisip na tao. Subalit ang kanyang espiritu ay pagdulot ng kapayapaan at kapanatagan. Kaya't doon matatanto ng tao kung siya'y nasa pagkatao. Siya baga ay nalilito,
Siya bagay nagugulumihanan, di mapalagay, di mapatag, pagkatauyaan. Sapagkat ang Ama ang kasiyahan, kapanatagat, kapayapaan. Kaya't matatanto ng isang katauhan na nagtataglay ng Espiritu kung siya'y nasa pagkatao na, kapag nadama niya na ang Espiritu ng Ama. Kaya't ang mga may takot na ayaw nang mawalay at sa kanya'y nagnanasang patuloy na pumiling sa pamamagitan ng Espiritu niya, hindi nila niloloob na manahan ng gayong pag-iisip ang kalituhan, ang kaguluhan, kundi pinagnanasahan at niloloob nilang pumayapa sila. Mapayapa ang isipan at yaon ang nais ng Ama, kaya't sa tuwin ay ang pagbati ng anak na ibinigay ay sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat kapag ang kapayapaan ang nananahan sa tao, kailan may hindi siya malilito, kailan may di siya matitigatig, di siya mag-aalala, mababahala sa bukas niya, sapagkat umaasa siyang may bukas pa at patuloy na ang Ama'y naririyan sa kanila. Kaya naman, nang dahil ang pananampalataya ay tapat, ang kanilang pagtitiwalang totoo ay napapaging dapat ng Amang maghanap, sapagkat pinagtitiwalaan nilang siya'y mahiwaga, siya'y mahimala. Mga mahal, pawang katotohanan, naranasan niyo na ba ang hindi mapalagay? Hilingin niyo sa Ama, ibigay ang Espiritu niya. Sapagkat kung gayon, na mananahan sa inyo ang gayon, hindi kailanman kayo mga tututo sa kaukulan niya. At yun ang pawang katotohanan, ang kaukulan niya ay hindi ito pinakikihalaga lamang, kundi ito'y mahalaga. Hindi ito matitimbang, kundi ito'y may timbang at makabuluhan. Hindi ito mahihiram kahit kanino man, kundi siya mismo ang magpapahiram kanino mang anak niya sa sanlibutan. Hindi ito mauutang ni maisasanla, lalong hindi ito mananakaw at maaagaw. Kapag ito'y nasa katauhan sa kanya, mismo siyang makikinabang. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, lahat ng mga anak niya ay makinabang sa kanyang pagpapalang espiritong walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, payapang isipan, bagamat may dalahin at pasanin sa buhay. Siyang layon at nasa ng Ama sa mga anak niya'y manahan, upang sa gayon, maging taglay nila'y kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang salitang nagkakaroon ng pagkabula ang Ama? Basahin niyo sa unang tipan, may nakatala diyan na nag-aani pa kayo, may naghahasik na, may nagtatanim, yaon ang ibig niyan sabihin. At may nakatala rin, basahin din ninyo at hanapin, hindi ko po tuturo o itutukoy sa inyo kung saan, nang kayo'y magpagal maghanap. Kayo'y mag-aani sa hindi ninyo tinanim, at kayo'y makikinabang sa hindi ninyo pinagpagalan. Sapagkat ako'y mabuti kailanman, at ang pagpapalay sa akin man din na yan. Hanapin po ninyo yan, bagamat hindi gayong gayon sapagkat may pahayag na. Subalit, ang may pangunawa ay makaunawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang sumusunod sa akin ay sumusunod sa aking mga aral at nagsasabuhay. Kaya't
Ang mga anak ng Ama na nagsasabuhay ng mga aral niya ay tuwirang sinusunod ay siya, hindi ang sarili nila. Kaya nadarama nila buhay na kumikilos ang Ama sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Nung duspiras po ng bagong taon, anong oras pa lamang ay umupo na ako para magtala ng mga message. Hanggang sabi ng anak ko ay, kaya tunog ng tunog yung mga cellphone, wala po ako nasasagot ni isa man. Sapagkat napakaraming message na nung matapos ay parang ano na po yung mata ko bilang tao na kailangan magpahinga. Na ang nakalagay sa bandang huli po ay nilagay ko na pagpaumanhin na hindi ako nakakasagot sa mga text message. Mga text messages ng tao sapagkat sa tatlong mobile ko po, Smart, Sun, Globe. At nagtungo nga sila, hindi ako nakalabas dahil mawawala sa konsentrasyon. Hindi ko na po maisusunod yung kasunod pag tumigil ka. Hindi naman po kasi parang kwento yun na pag tinigilan mo yung kwento, ano nga ba yung kasunod? May magsasabi sa'yo na, yun po kang ganito, maalala mo na. Subalit ang mensahe po ng pahatid ng Banal na Espiritu ay kapag tinugot mo yan ay di mo na alam ang magiging kasunod. Sa madaling salita, patutoong hindi sa'yo nagmumula. Di sa makatwid po ay sabi ko papahinga ko muna ang mata ko at wala akong sasagutin. At kinabukasan baka hindi na ako makapag-Facebook. Purihin po ang Ama, sadya pong napakabuti niya. Totoong totoo po, mahirap gumamit ng wala pong signal. Walang signal, nawawala ng signal ng cellphone, nawawala ng signal ng internet, ano po? Mahirap. So wala akong hindi ako makapaggamit ng iPad. Ano po ang ibig ko sabihin? Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Kung mayroon po ako mga hindi nasagot sa internet, kung mayroon po ako mga hindi nabahaginan. At sadyang sa cellphone po ay hindi nagmensahe sapagkat marami na po ang sa Facebook. At kung ako po'y pagbibigyan ng Ama, humihiling po ako na wag na rin ako sa cellphone. Tumawag na lang sila, Ama, 13 taon na po, naglalabing-4. Nawa naman po'y sa tawag na lang sila. Wag naman puro text. Yung pong manghihingi ng ano po bang dapat gawin. Kasi po mag-load kayo ng 10 piso, mayroon ng anli, 20 may anli, 25 may anli. Sanay po ako dyan sa mga anli kasi ako po ay maliban na nga lamang sa ibang bansa naman mag-IDD ka, Kaya naman, yung iba po sa ibang bansa, alam nila yung Viber number ko, tumatawag po sila. Sapagkat pinagnilayan ko po, mahabang pagninilay ang maghapon. Ano po? Habang ang pamilya ko ay sama sila na may pinapanood silang palabas na sa tape. Ako po talagang sa mga ganyan, tanga ako Inaamin ko po. Kasi hindi ko alam yung lahat ng mga gadget na yan Hindi ko rin alam yung mga sabihin kung ano yun, kung ganyan yan.
Hindi bali na po, aminado akong tanga ako sa mga bagay na pansanlibutan. Okay lang po. Kahit ako'y sabihin, napakatanga. Tanggap ko po yun. Subalit, kung minsan may tinanong ako sa Panginoon. Hindi po ba ang guro ay hindi pwedeng turuan ng kanyang estudyante kung ano yung mga lesson? Tama po ba, Direktora? Di kaya nga po, kapag ang tutor yung estudyante, siya pang tuturuan ng guro, sabi ko, Panginoon, bakit po kaya ganun? Kung mali po ako, ituwid mo ako. Hindi na po siguro ako karapat-dapat, sabi kong, bilang ginagamit na mangaral, kung ako rin ay aaralan. Hindi naman po ako nagmamagaling na magaling na ako, hindi na ako dapat ituwid. Pero, nakatindig po ako sa harapan ninyo at nakataas ang kamay ko. Kung ang ginagawa ko na lamang po'y puro kalokohan, titigil na ako maglingkod. Ito po ang New Year resolution ko. Hindi ako makikinig kahit na kailan sa salitang tao. Maliban makita ng dalawang mata ko, at sinimulan ko na po. Pag may nagkukwento sa akin, nasabi ay, ganito pa. Ay, pwede ba ka ako? Huwag na nating pag-usapan yan. Wala namang idudulot na maganda sa akin yan eh. Kung magbibilang tawa ko, ay makakasakit lang ng kalooban ko. Kasi hindi ko na alam ang kaharap ko kung sino ang totoo sa akin. Pagbilang tawa ko. Sapagkat kung lahat ay gumagalang ka ako sa akin, hindi naman gagawin yung hindi ganun. Pero alam ng Ama kung gaano ko magpakatotoo at magpakatapat. Kanino man mas mababa pa sa akin. Pero hindi ko hahanapan na ako'y igalang ng sino man. Ang mahalaga, makasunod ako sa Ama. Makatalima ako sa Kanya. Sapagkat pinagnilayan ko po, at ito ang dinatal sa akin. Constancia, ano nga bang maidudulot sa iyo ng salita na pahatid-hatid ng kapwa? Meron ba? Wala po. Kung yung oras na yun nakikipag-usap ka, nasa bilang pagkatao ka, at nanaigang damdamin mo bilang tao at bilang pag-iisip tao, matatangay ka. Nagtanong po ako sa Panginoon, paano pong nasasabi ng isang mga lingkod, ang sila'y mga lingkod, kung yung mga sinasabi nila, di nila na isa sa buhay? Napakagaling magsalita, napakarupok naman ang puso, napakahina ng loob para sa kabutihan. Mapabuti lang sa isa kahit maipahamak naman ang isa. Kapag naman sa harapan, itatatwa yung mga sinasabi. Paano po ba yun, Ama, anak? Ang mahalaga, huwag mo nang alamin, kundi ang sa akin ang iyong patuloy na alamin. Tumpak. Tama po. Salamat po, tinama mo ako. Bakit kaya yung iba ayaw ang tinatama? Samantalang ako, gustong-gusto kong itatama ako. Sapagkat hindi tayo pwedeng mabuhay ng sarili natin, ay palagay nating wala tayong mali. Kaya't dapat nating ilahad ang damdamin nating totoo sa Ama. Ang laman ng isip natin, at di man tayo matarok, di man tayo maabot ng ating kapwa, siya matatarok niya tayo, maaabot niya tayo, sapagkat siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa lahat. Paano mong madadaya ang sarili mo kapag sinurit ka na ng budhi mo, ng konsensya mo? Ano pa ang laban mo? Kung halimbawa, ngayon,
mabuti ka sa harap ni Pedro. Pag nakasama mo sila Juana at si Petra, sa kanya ka naman mabuti. At kapag mayroong laban kay Pedro, na kinakasama mo noon, hindi mo kayang ipagtanggol sa mga ito. Sapagkat natatakot kang magalit sila. Mali. Ang sabi ng ama ay, tontong pakatama, anak. Kahit sinong kaharap mo, kahit sinong kasama mo, ang sa akin pa rin ang panaigin mo, wag ang sa tao. Sapagkat dyan mo makikita ang totoong kaibigan mo, ang totoo sa'yo, na kapag sinasabi mo na ang tama at tinutuwid mo sila at sinasabi mo, ba't ganyan naman ang sinasabi nyo sa kanya? Kung sa inyo, sa palagay nyo, may ginawa siya, sa akin naman wala akong nakitang masama niyang ginawa. Bakit nyo nasasabi yun? Hindi ba mga lingkod kayo? Kung kaya ka lang mahihiya dahil pinakikinabangan mo itong isa at sa dalaway wala kang pakinabang, mali pa rin. Sapagkat ang kalooban ng amay hindi gayon at ang kanyang mga panugali ay di gayon. Sapagkat may napapakinabangan ka man sa dalawa o wala at sa isa ay maroon, parehas pa rin dahil kapwa mo sila, kapatid sa kanya. Ngunit sadyang ganyan ang buhay ng tao, anak, wika nga niya. Ang buhay ng tao dito sa lupa, diyan ko pinagbabasihan ng mga ugaling tao. Ang may takot sa akin, may sinasaalang-alang siya sa akin, at di ang sarili niya sinasaalang-alang. Tinutupad niya ang sa akin at di ang kanya, at hindi niya kailanman tinatangi ang kapwa niya, nang dahil yaon ay maraming naitutulong sa kanya. O naibibigay, naibabahagi, at ito'y wala. Magalit po kayo at matuwa. Hindi ko itatatwa ang mga mensaheng ito, sapagkat ito'y nasa banal na aklat. Ngayon, kung nasa katotohanan ng tao, mararamdaman ito sa puso. Makikilala ito sa damdamin. May pinasilay siya sa akin. Subalit hindi batid ng taong yaon. Ngunit ako na lamang nakababatid. Hindi maaring bahagi sapagkat magkakasala ang isip niyo. Ano nga ba ang dahilan ng panlalamig ng tao sa kapwa niya? Marami. Kung paanong pinanlalamigan ang pananampalataya at pakikitungo sa Ama ay nagawa sa kapwa pa kaya? Yun ang maliwanag na tinura ng Ama. Ngunit tandaan mo, anak, ang taong gayon ang pag-uugali, hindi siya makakakuha ng totoo at tamang totoo sa kanya. Sapagkat ganun ang ugali niya. Kung saan siya maharap, doon siya. Kung saan siya mapagilid, doon siya. Ngunit ang taong patalikod, paharap, pagilid, patumba, paupo, paapa, kahit na ano siya, isa lamang, mapapakilala ko sa kanyang kung gaano siya katapat, may bibigay din ako sa kanyang tapat sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung dinaranas mo ang masaktan, mahirapan sa kapwa mo, huwag kang magdamdam kung totoo ka. At huwag kang mahirapan kung totoo ka. At huwag mo rin gawin sa kanya yung ginagawa niya sa'yo, kung totoo ka. Subalit kung gayon kang katulad sa ginagawa niya sa'yo, huwag ka na rin magtaka. Sapagkat gawain mo yan, ganti-ganti lamang, wika nga. Kaya't nakakatakot kapag ang Ama na ang kumilos at gumanti sa mga anak niyang alibugha. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga niya, paanong nagagawa ng tao yaon, anak?
sadyang magagawa yan. Tinanong ko man sa'yo, sapagkat siya unang tao, marupok, mahina, lampa, duwag sa katotohanan. Subalit, sa pakikilaban, pakikibaka, para sa hamon at talastasan ng ikabubuti ng pansarili, maraming matapang anak. Kayo na rin ang magtanto kung mali ang tinuran. Sumayinyong kapayapaan. Sapagkat kayo rin mismo sa sarili nyo, alam ninyo kung gaano kayo katapat sa Ama at alam ninyo kung sinong totoo sa inyo. Ngunit tanging Ama lamang ang nakababatid, hindi ang kapwa nyo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya ang wika nga niya, mapalad ang hindi nasubukan hanggang wakas ng kanyang buhay. Sapagkat siya rin ang makikinabang, tataglayin niya hanggang kamatayan. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya. Yamang kayo ay naririto, tantuin ninyo ang lahat ng tinuran ko. Bawat araw kayo'y magnilay, magbulan, magtanto na lubusan. Yamang kayo ay anak ng Ama, at nasa ninyong kayo'y kalugdan niya. Panaigin nyo'y siya at wag ang sarili nyo, na wag manaig kaloobang tao, kundi siya. Yamang kayo ay naririto, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Kung di man ninyo nakamtan ang lahat sa nakaraang taon na lumipas ito, patuloy na kayo'y manalig sa Kanya, magtiwala, manampalataya, umasa at makitungo ng tapat sa kapwa nyo at maging kanino. Ang Ama sa inyo makasisila ng mabuti nyong gawa at mabuting adhika. Siya rin naman ang sa inyo ay ganap magpapala, magbibigay ng kaukulang ganti sa mabuting gawa. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Di kayang itura ng maging sinong tao ang kapalaran ng kapwa niya tao. Subalit ang Ama, batid niyang lahat, kung anong kapalaran nyo, susungin yung buhay. Kung anong kakamtan at patutunguhan, kaya't sa Kanya nyo ilagak ang katapatan. Walang maliw siyang magmamahal sa inyo, walang tugot siyang aapuhapin kayo. Lahat ng tao'y kilalang kilala niya, batid na batid mga gawa nila. Kaisipan ng sinuman ay nababasa, batid na batid niya mga nilalaman ng mga anak niya sa isip at damdamin. Walang malilihim maging sinuman, kaya't ang totoo ay makamtan nyo. Iya'y walang dilit iba, Espiritu Santo. Siya lamang o tao ang kakamtin nyo'y mapalad na kayong mawiwika ko, tao.
pasubali sa inyo. Yan ang katapatan ko, katotohanang dulot sa inyo. Di man mahawakan, di man mahadkan, patuloy na sa inyo ay nagmamahal, nag-aalay, naghahandog, nagbibigay, lumilinga, umapatnubay at gumagabay. Yamang ang liwanag ay walang kamatayan, dulot kanino man bilang mga nilalang, mula sa amang sa inyo'y inilaga, sa sanlibutan ay nakitahan. Taglay ay espiritong di mahawakan, na kung sa inyong lahat ay mananahan, bilang templo, lupang katawan, kayo'y makakadama, makakaramdam. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong alay ito. Di't man ninyo makita, damhin sa puso nyo'y madarama ko. Espiritong walang butot lamang tulad nyo, magagawang lahat, pasukin tao, sapagkat di hayop ni hindi halaman, at di isdang siyang gagamiting tuwiran. Halina kayo, mga minamahal, magtanto't magbulay, magnilay na tuwiran. Mga tinuran ko inyong pagbulayan, ganang pagkatao'y di may luluwan. O tao, mahal ko kayo, mahal na mahal, yan ang totoo. Kaya't ang bawat araw sa buhay nyo'y pinahahalagahan at pinabahaginan ng tama, ng tumpa, ng dapat at marapat. Ang lahat ng tatanggap, matututunan ang kaukulan. O tao, mahal na mahal ko, mahal na mahal ko, kayong lahat tao, pasubali sa inyo'y ano ang nasa ko, ang madulutan, kayo ng ginhawa, kaligtasan at buhay, yaon ay buhay na walang hanggan, kalwalati ang inyong tataglayin habang nabubuhay sa sanlibutan. O tao, o tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Walang nauna na di mahuli, walang nahuli na di mauna. Kaya't ang masakit sa inyo'y huwag gawin sa kapwa nyo. Sumainyong kapayapaan, buhay na may kagalakan. Kung amang tatanggapin, sa inyo'y mananahan, mula ulonggang talampakan, inyong pakinggan, aral niyang mainam sa inyong pandinig, bulayin sa isip, sa puso ikintan, yaong kanyang buhay, na sa inyo'y pahirap, may wakas at hangganan. Mayroong katapat
ang layon niya. Bago magwakas, madama't makilala, mata mo ay siya. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Kaya mula sa Deuteronomio, sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kung minsan dinaranas mo ang mawalan, hindi para ikaw ay manlumo, manghina, tumugot sa pananalig, mawalan ng pag-asa, kundi upang lumaban, magtiwala, manampalataya, at patuloy na asahan ay Diyos Ama. Buhay bang Ama? Kung minsan niloloob niyang ika'y magkulang, hindi para matakot, mabahala, magalala, kundi upang patuloy mong asahan na kailan may di ka magkukulang sa lahat ng pangangailangan, yamang siya'y iyong amang tinatawagat, sinasamba. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang magagawa mo bilang tao, higit niyang magagawa. Ang maibibigay ng kapwa mo, higit niyang may pagkakalob ito, sapagkat ang mga nagtitiwala sa Kanya na nagmamahal ng kapwa nila, ang Ama ang gumaganti sa mga walang makaganti sa kanila. Sapagkat yaw ng pawang katotohanan, mas masarap bigyan ng di makaganti at ang Ama ang gaganti sa kanila. Kaya't ang wika nga niya, nagantihan ka na ng kapwa mo. Ano pang hinihintay mong ganti sa akin, anak ko? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang matatapat ang puso at ang isip ay maliwanag, batid nilang salita ng Ama, kilala nila ang pagkilos at pagtupad niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang ang buhay ng tao ay may pagkasutil, ano? Subalit, mapapalad ang mga may takot sa kanilang kasutilan, hindi lamang ang pakinabang nilang hinahangad, gusto ang pakinabang pa ng iba ay mapakanila pa. Ngunit ang mga may takot sa Ama, hindi lamang pakinabang ang hangad nila, kundi ang maligtas ang kaluluwa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? O, di ba? Dahil tapat, totoo siya, walang magbabata na hindi makikinabang sa Kanya. Kaya,
Kung paano ngayon ay numinipis na yan, kasunod naman yan ay paghilom. At ang kasunod naman at kahuli-hulihan, pananauli ng balat. So mainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang tao, sasabihin na nananampalataya. Kapag ka nagsawa na, sasabihin kung ano-ano. Hindi na naalala na may amang nakaririnig sa kanila. Ang mahirap pa nito, itatatwa sa kapwa-tao. Sinong dinaya ng gayong tao? Di ba't sarili nila? So mainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Unang taon na pagpasok, aba, ang nasa ibabaw ay star at biba. Biba Ama! Purihin, purihin ang mga matatapat na pananampalataya ay nakamtan, patuloy ang pag-asang may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mapalad kayong di nasubukan, ano? Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kumisan, sinambit man ang Espiritu na anak, yan ay gagaling. Yan ay mabubuhay pa. Subalit kapag nakikita mo yung pasyente at mga kapamilya ay walang paniniwala, pagtitiwala, hindi mo masabing lumaban kayo. Sapagkat minsan ay sisisihin ka pa. Pinakamahirap sa lahat yung wala kang adhika, kundi ikabubuti, makabubuti, at para sa kanila, ngunit pinag-iisipan ka pa na hindi maganda. Kaya kumisan, mihingi ako ng kapatawaran sa Ama. Patawad po kung nasabi ko sa kanilang, nasa sa inyo kung gusto nyo lumaban o hindi. Pero hindi ko sinabing
lumaban ka, mabubuhay ka pa. Subalit may mga totoo, kahit di mo sinabi yun, patuloy pa rin nagtitiwala at naniniwala. Kaya naman, di man sinabi sa kanila, naganap sa kanila. At mayroon namang nasasabihin, anak, wala nang pag-asa. Subalit, kapag nakita ng ama ang katapatan nila, ang walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Tulad ng mga pinatupad niya sa unang tipan, patay na mismo. Anak ng balo. Subalit, nang dahil sa pagtitiwala ng lingkod at pananambit ng ina, binigay ang buhay sa makatwid. Kung ang isda, biniya mo yan dyan, binuhay mo sa tubig, may nabubuhay ng matagal at mayroong madaling mamatay, di ba ga? Ang tao pa kaya? Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, kaya hindi tama at hindi marapat ang makinig ng salita ng tao. At pinababahagi po ito sa akin para pagnilayan ninyo. Kaninang umaga, ako'y papanik sa 3rd floor. Andiyan si Cecilia naglilinis. Sinalubong ako dito. Ay apo, kala ko tulog pa kayo. Apo, si Miguel ba naman eka ay sabi po niya. Sabi ni Mami Eda, yung ekang mga damit niya ay hindi daw, wag daw ipamigay. Sa kanya lang daw yun. Ano mararamdaman mo bang bibilang tao ka? Ibang tao yan, ha? Alaga nila, walang kadugo, na nananalaytay. Sagot ko naman, abay, kailan ba kami humingi ng damit dyan? Ba't mo sinasabi sa akin yan? Yan ay sasagot mo bilang tao. Pero, sa bilang pagkatao po, hindi ko loloobin, nakikimkiming ko yon at magkakasala ko. Pagpanik ko na naman sa 3rd floor, ganun din ang kwento nitong alagad kong isa, si Malu. Ano po ibig ko sabihin? Pag marunong po tayo makinig sa salita ng tao at hindi nyo inalam ang katotohanan, doon mismo sa taong nagsasalita, doon nyo alamin. At kung totoo, puro haka-haka lang kayo't pagbibintang, nagkakasala kayo. At yan ang maraming kaganapan sa buhay ng tao. Kung ikay malinis ang konsensya at malinis ang puso mo, kahit na sino pa iharapin mo kung totoong sinabi o hindi. Pero hindi na magpapalipat-lipat kung kanino, mismo sa taong dapat na kinauukulan. Purihin ang Ama, dakila siya. Nasa 3rd floor po ako. Pumanik ngayon ng bilang tao, hipag ko po. Ako'y may sasabihin. Sapagkat kailangan malaman ang katotohanan at nang hindi manaigang kasinungalingan. At hindi rin ako magkaroon ng damdamin bilang tao. Sabi mo daw kay Miguel, huwag niyang pagagalaw yung mga damit. At sa kanya lang yun. Sa kanya mo lang binigay. Walang mapagbibigyan ng iba. Hindi pwedeng mahiram. Hindi pwedeng Ay, wala ka ako sinabing ganun. O sugo, sulong ka ako. Pag sa'yo nangyari yan sa apo mo, may mga apo ka, may kadugo ka, at may alaga ka ako yung mga kapatid mo. At ganun ang damdamin at sa mga, pinahalagahan pa yung iba kaysa sa mga nakadugo. Ano mararamdaman mo? Hindi po, masasaktan din daw siya. Yun. Ang isang lingkod ka ako, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa-tao. At hindi nagdaramdam kahit kanino. Inaalam ang katotohanan. Hindi kinikimkim dito, deliver kahit kanino. Kwento ng kwento. Ay, si ganun pala eka, ay ganun ang sinabi. Ay, ganun pala eka. Hindi. Putulin mo na. Sa isa pa lamang dalawang katauhan, putulin mo na. Hindi pwedeng palawakin, paunlarin mo pa yan. Diyan nasusukat ang totoo. Subalit, kung sasabihin nyo, lingkod kayo, ngunit ang puso ninyo hindi totoo, sinungaling, mapanlinlang na espiritu. At yan ang pawang katotohanan na nagaganap sa buhay ng tao. Natatakot na ipaalam doon sa kinauukulan dahil tinitingnan, ginagalang. Subalit, doon sa walang paggalang, bali walang masaktan. Hindi ganun ang Ama. Sapagkat ang Ama, pantay ang pagmamahal niya. Pagpapakababa ang nayon niya,
At isalang-alang mo siya, hindi ang kapwa mo. Kaya, paano ang istorya? Kung nagagalit ka sa kapwa mo na wala naman siyang kasalanan, paano ang kapwa mo na pinagdaramdaman mo na wala naman siyang alam? At yan ang tao, ugaling tao. Nawa mabago na sa 2015 ang pag-uugaling tao. Ang hindi tamang pag-uugali. Niloob ng Ama yon sa pamamagitan ng kanyang espiritu'y nangusap, anak, pinahintulutan kong maganap yaan upang mailahad mo at may bahagi sa kapwa mo. Yan ang ugaling tao. Ngunit di ko loloobing manaig ang pag-uugaling tao at damdaming pagkatao nang sa gayon ay huwag manaig ang kasalanan. Kaya't ang totoo sa akin, hindi yaon ang gagawin, kundi ang gagawin ay ang makipagtotoo kanino mang kapwa-tao. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kumisan, narinig lang sa kapwa. Hindi naman yan kantang tinularan, kinabisa, minimorya, na gayon-gayon din ang pag-awit mo. Kumisan, kanta man, minimorya na ng kapwa mo. Ngunit nang inawit niya, may nagkamali. Ano pa kaya yung kwento lamang? Oh, mga minamahal, pakita at patotohanan ang kwento ay di kasinungalingan. Ilahad at ibigkas ang tama. Huwag katakutan ng sino man kung totoo kayo sa Ama. Ngunit, kung totoo nga kayo sa Ama, ganito pa rin ang gagawin nyo. Alamin ang katotohanan. Ngunit kung pagkatao kayo, mapakalabong magawa nyo yan. At yan ang patotoo ng Ama. Iba ang espiritu ng katotohanan at mapanlinlang na espiritu. Ngunit maraming pinag-aalihan ng mapanlinlang na espiritu, kaya ang pananaw sa sarili ay totoo sila. Yan ang wika ng Ama. Hindi nyo kayang dayain ang espiritu ko, sapagkat ang espiritu ko ay espiritu na noon pa, ngunit ang espiritong manloloko ay di ba nanaig kahit na sino pa. Sapagkat ako ang katotohanan at buhay, marapat na sa akin ang mangibabaw. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, lalo na kung kwentong tao lang, na bata pang nagkwento. Yung mga masasama, ang pag-iisip nun, ay, huwag ka lalapit doon, huwag ka lalapit. Nagkaroon ng kasalanan ng batang sinungaling na walang kamuang-muang at kaisipan, pati ang mga may edad naghidwaan. Di bagat nagaganap ito sa mundo? Kasinungaling ang pag sinabi ng taong hindi, sapagkat siya ang nasisilayan ng Espiritu Santo. At pinatupad, pinakita kanina, hindi lamang sa gayon pangyayari. Kung minsan, magkukwento si Petra, alam mo ba kayo sinabi ni ganito, ganito, ganyan, ganyan. Hindi pala ganun at ganun. Kaya pala may binahagi. Ang ibig sabihin pala hindi gayon. Ngunit pinalagay nilang gayon. Napasama ang mabuting hinahanap at hinahangad. Huwag. Dapat, kung totoo kayo sa Ama, alamin niyo ang katotohanan. Hindi salita ng salita, kwento ng kwento. At yung kakampi mo, pinakikinggan mo. At yung hindi mo kakampi, binabaliwala mo. Hindi. Ang nasa katotohanan, alam na alam niya ang kasalanan niya. At alam na alam niya kung ano ang tamang gagawin niya. Subalit, ang mandarayang espiritu, kailan may hindi pababatid ang totoo. Ang totoong espiritu, pababatid ang lahat ng tama at totoo. Nang sa gayon, ang sumasa Ama, makapanahan sa tapat na espiritu niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba nga ma? Oh, katulad ng istorya ng pelikula. Nako, yung sobrang magkwento, ganun eka nangyari kay Nora Honor. Ganito eka istorya ni Nora Honor. Eh yung makabilma, naku eka, pangit naman eka yan. Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Tandaan ninyo, hindi totoong may takot ang gayong ugali. Sapagkat kung totoong may takot sa Ama, ang masakit sa kapwa niya, aalamin niya at di niya gagawin para ito'y wag gumanti sa kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, maraming istorya ang buhay ng tao.
Subalit ang pinakamagandang maging istorya ng buhay ng tao ay nang makilala ang Ama at nagpakatotoo. Sapagkat kakalimutan lahat ng Ama ang anumang naging sala at ang pagmamasdan niya ang pakikipagtotoo mo sa Kanya. Kumisan, gugustuhin ng tao, naku, ititiwalag natin eka, kasi eka hindi magandang pagsasama nila. Hindi eka kasal. Hindi eka, isa ekang bakla, isang tomboy, eka. Isa ekang ganito, panghamak yan. Sa unang tipan, mayroong ganon. Nakiapid na eka, ang lalaki sa lalaki, babae sa babae nagsama. Oo, sapagkat binababoy nilang sarili. Paano kung maganda naman ang pagsasama? At maganda, may respeto sa bawat isa at hindi nagbababuyan. Diba ga? Ba't mo hahatulan at hahamakin ang pagsasama ng kapwa mo? Ikaw ba nakababatid at nakikita mo ba ang ginagawa nila araw-araw? Kung minsan may taong mapagmalinis sa sarili, subalit masigit na baboy doon sa mga pinaparatangan at hinahatulan. Mga mahal, ang ugaling aso, susuka, hihimurin niya. Ang ugaling baboy, tain niya, nilulubluban niya. Kumisan may taong ganyan. Yaw ng ayaw ng Ama. Yaw ng ayaw ng Ama. Ang nais ng Ama, magpakatotoo. Harapan, talikuran, tagiliran, kahit saan, siya pa rin ang manguna, hindi pagkatao. Palagay mong hindi ka pinapalagay ng kapwa mo, pinapahalagahan para sa iyo. Hindi ka nagkakasala ba nito? Hindi, nagkakasala ka. Sapagkat ang taong walang pandama sa kapwa niya tao, kahit napakabuti ang gawin niya, hindi niya mararamdaman. Ngunit at pasubali, kapag halimbawa ito, mahal niya, at yung kasama niya, hindi siya mahal. Hindi ba? Hindi niya mararamdaman yung pagmamahal doon sa hindi minamahal, nagmamahal sa kanya. Halimbawa, ito'y mahal mo. Yung isa'y hindi mo mahal. Kahit napakabuting ginagawa nito, ito'y hindi mabuti. Hindi mo mararamdaman ang ginagawa mabuti nito, di ba? Gayon, ang tao. Kung minsan bulag ang pag-ibig niya. Kung minsan bulag ang pandama niya. Mali ang pandama niya. Subalit ang Ama'y hindi. Alam niya yung totoo. Alam niya yung tapat na anak niya. Kaya naman ang espiritu niya ng katotohanan, hindi man magsalita ang kapwa niya, ramdam na ramdam niya yung totoo sa kanya. Kilalang kilala niya ang totoo sa kanya. Kaya't anuman ang sabihin nila, bilang mga tao na kapwa niya, baliwala lang. Hindi niya pakikinggan at di makakapagpakasakit ng damdamin nila. Yamang isang espiritu ang Ama at Anak na sumasa katauhan ng tapat at totoo. Ngunit yung mga hindi, ang masama ay lalo pang sumama, ang mabuti na pasasama. Ngunit sa makatotohanan, ang masama man ay napapabuti at lalo pang pinabubuti dahil sa mabuting isip at damdamin, dahil ang Ama ang suma sa kanila. Tao, walang makatutupad niyan bilang tao. Subalit, yan ang patotoo. Suma sa espiritu kayo ng katotohanan. Gaano man 10 beses na bigkasing mahal kita, batid ng Ama kung totoo hindi. Kaya hindi na kailangan sabihin, kundi gawin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magagawa ng taong lahat ng gusto niya habang nabubuhay siya. Subalit pakatandaan ninyo, may takda ang kahatulan. May takda ang kahatulan. At hindi lahat ng mga pinagpapala at pinagpala sa lupa siya lamang kanyang mahal at pinakikinggan ang salita. Kung minsan, kung sino pa ang kanyang mga tapat na lingkod, siyang mga dumaranas ng iba't ibang pagdalisay sapagkat tiwala ng Ama sa kanila at alam nila makakaya nila ito. Yaon ang Ama. Kaya ang Kristo, nang dahil batid ng Ama na suma sa kanya siya ang mismo na espiritu niya,
Hindi nag-aalinlangan ng Ama na kaya niyang tuparin ang tutup din niyang pagliligtas sa mga anak niya. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay makaunawa, ang may pandamay makadama. Hindi lahat ng masaya'y maligaya, kundi ang tunay na ligaya ay sa kalooban numunukal, hindi sa nguso, hindi sa labi. Pagpalain kayo, yaon ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Hindi sa tinig ang kabanalan, hindi sa tinig ang kabutihan, hindi sa tinig ang pagmamahal, kundi sa katapatan. Yaon ang pawang totoo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may takot na totoo, bibig niya'y nililimi, ang binibigkas at tinuturan. Sinusuri ang laman ng isip bago bitawan. Subalit, ang wala sa katotohanan, parang ballpen na sulat ng sulat, ngunit di na mabubura sapagkat nakatita na. Ang matalino naman, parang lapis na nagsulat, pagkatapos buburahin lahat. Ngunit paano naman ang tunay na saksi makapaglilihim baga? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Ganang pagkatao'y di mabibigkas ito, ganang katao ay di sisiwalat sa inyo. Ganang yan ang patutuo ko, hindi demonyo sumasa inyo. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Masigabo, maligaya, mapayapay, sumainyo. Taong pagbabago, bagong buhay di, kamti ninyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, holeya karachaya, heleya karamene, no holeya karamoleya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Mga minamahal, ang Kristo ay matuwid, ang Espiritu ay matuwid, kaya naman ang mga nagpatuwid ay naituwid. Magandang umaga po, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? Sabi nung alagad kanina, naku po, siguro po kay may 30 naman. Naku, kasi kakoy kala nila walang gawain ngayon. Masubukan ang nasubukan. Sabi ko, naku, may darating pa. Sabi naman niya, oo nga po, nadadagdagan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayo. Tunay nga po, wala ka namang bayad dito. Wala ka namang pakinabang diyan. Bakit nga ba binimithi mong maglingkod araw-araw? Ano ba ang dahilan? Magnilay kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya bawat araw, Ama ay tanggapin. Tatanggapin kayo sa buhay na ito. Nasadyang sa Kanya nagmula kayo. Pahiram lamang kayo dito sa mundo nang makatahan kayo. Yamang kayo ay naririto, taong bilang tao na inugnayan ang buhay upang may magpuri, may sumamba sa Kanya, may magparangal at makakilala, may makadama at tumawag pa upang pakita niya siyang Diyos Ama. Kamtin lahat ninyo kung paano siya sa inyo'y bumuhay at nagbibigay buhay. Tao, mahal ko kayo,
Yan ang pawang katotohanan. Dit man ninyo masilayan, kayo'y lahat na pinaglilingkuran bilang mga tao sa sanlibutan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, kung ang ilog na ngayoy punong-puno, pag ginusto ay natitigang. Karampot na tubig ang masisilayan. Subalit pagdakang niloob at ninusto ng Ama higit pa ay pinaapaw. Kung ang sapa, walang-wala, burak ang nasilayan. Ngunit kapag dinagsa niyang ulan, pagdaka ay napuno siya. Tao, huwag niyong hamakin at hatulan ang buhay ng kapwa niyo, sapagkat di niyo batid ang kinauukulang kaloob ng Ama, sapagkat ang bawat araw may mababahagi siya. At huwag niyo rin sabihin wala na kayong pagkaluma. Wala na rin kayo pagkatigang. Lahat ng tao'y lumuluma at natitigangan, maging ambangan. Kaya huwag maipagmalaki ng sinuman, saganang-sagana na, hindi maaring mawalan. Sapagkat ang Ama ang siyang nakababatid ng bukas, mamaya, at sa susunod pang panahon. Tao, ibigay ang totoo, siyang magbibigay ng tama-tumpak sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Yan po ang dahilan. Dahil totoo siya at buhay, kaya ako'y takot na mawalay. Kaya kung ano man ang mga sinasabi, kibit balikat, parang tengang kawali. Sapagkat ang Ama nakababatid ng lahat. Siya lamang ang hahatol, huhusga sa mga anak niya. Pagpalain kayo. Tamang timbangan, tamang kahatulan, Ama lamang. Mga minamahal, tulad ng halimbawa ay nagmensahe, may nag-text sa akin ng halimbawa ay gayon, ganito. Pagdakay nagmensahe, ginawang halimbawa yon, nataon naman yung taong naroroon, ganun siya. Iniisip nila, nagpatama, tinamaan ako, pinatamaan na naman ako. Hindi ba nagkakasala? Pakatandaan po ninyo, wag na tayong maglingkod kung puro patama na lang, personalan. Sapagkat, pag ganyan ang paglilingkod, pang tao yan. Ngunit kapag ang sinasabi mo ay walang nakababatid kahit ikaw mismo kung ano ang masasabi mo, ay sigurado sa Diyos iyan. Sapagkat, hindi naman kailangan patamaan. Sa larangan ng kabanalan, walang personalan. Yan ang pakatandaan ninyo. Sa larangan ng kabanalan, walang personalan. Espiritu lamang. So may inyong kapayapaan, pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. May mission po kami. Maligaya na ba kayo?